Eto, kakapasok lang na advisory para sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Well, ang SSS po ay naglabas ng anunsyo at abiso, lalong-lalo pa sa mga pensyonado na meron pong buwan ng kapanganakan o magbe-birthday sa buwan na ito ng Mayo, mga ka-vlogs. No? Kayo po ay pinaalalahanan na huwag kalimutan na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Well, kung kayo nga ay magbe-birthday sa buwan na ito tapos yung edad ay 80 years old pataas, ay kailangan nyo talaga mag-comply ng ACOP. Dapat magawa ito bago magtapos ang buwan na ito ng Mayo. So ngayon, ang atin pong petsa ay nasa Mayo 7 pa. So maaga pa, no? Malayo pa sa last date, which is May 31. Pero kahit maaga pa ngayon, pwede na kayong mag-comply ng ACOP para siguradong hindi ito makalimutan. Well, sino-sino nga ba ang kailangan magpa-ACOP? Ayon po sa Circular Number 2023-013, yung Revised Guidelines for Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP, ang kailangan po magpa-ACOP ay ang mga pensyonado na retiree, total disability, and survivor pensioners every birth month. So para sa mga survivor pensioners o buwan ng pagkamatay ng SSS member. So dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, kailangan talaga mag-comply ng ACOP. Well, paano nga ba mag-comply ng ACOP sa ngayon? Meron tayong tatlo na paraan dito, mga ka-vlogs. So kayo na bahala mamili. Una, no, pwede kayong mag-comply ng ACOP sa pinakamalapit na branch ni SSS. So, mag-walk-in kayo, no? Kung malapit lang naman o nadadaanan nyo ang branch ni SSS, pwede kayo doon, no? Mag-fill up kayo ng ACOP na form. O di kayo naman po, yung mga bedridden natin na mga pensyonado, pwede po magpa-walk-in, no, sa inyong mga authorized representative. So, kailangan lamang kayo mag-provide ng authorization letter, permado po ninyo, mga pensioners, and SSS ID or UMID ng pensionado, tapos yung authorized representative, kailangan po merong isang valid ID. So, pwede po yun ang walk-in. Pangalawa na paraan sa pag-comply ng ACOP ay pwede din po yung video conference. So, online ito sa pamamagitan ng Microsoft Teams. Well, paano nga ba mag-video conference? Kailangan muna mag-set kayo ng online appointment kay SSS. So, sa pag-set ng online appointment, gamitin niyo po ang inyong My SSS account. So, para magkaroon kayo ng appointment kay SSS at ma-confirm yung schedule ng inyong online video conference para sa pag-comply ng ACOP. And pangatlo at panghuli, pwede mag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng facial authentication. So, isa-scan po yung mukha ninyo, no? Actually, pinakabago ito na pamamaraan sa pag-comply ng ACOP, yung facial authentication. Para magawa ito, kailangan nyo po pumunta sa website ng SSS, ang www.sss.gov.ph. Tapos, pindutin niyo po yung ACOP compliance na button. Tapos, sundan niyo yung step-by-step process para makumpleto ang pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng facial authentication. Well, anyway, yung video conference na pag-comply ng ACOP at itong facial authentication, maganda itong paraan sa pag-comply ng ACOP kung kayo ay busy. Pangalawa, kung kayo ay nasa ibang bansa kasi hindi nyo na kailangan umuwi ng Pilipinas, no? Ito ay para talaga sa inyo, no? Kasi online lamang gamit ang inyong cellphone o gadget, mga ka-vlogs. So, kayo na ang mamili kung alin man sa tatlo na pamamaraan ng pag-comply ng ACOP, kung ano ang mas magaan at mas mabilis para sa inyo. Well, ano ba ang kahihinatnan? Ano ba ang consequence kapag hindi makumply ang ACOP? Well, puputulin po ng SSS ang inyong pensyon, no? Mapuputol po yan, pero temporary lamang.
hanggat hindi kayo nagko-comply ng AKOP, hindi yan ibabalik ni SSS. Pero, take note, pag mag-comply naman kayo ng AKOP, hindi yan agad-agad na ibabalik ni SSS ang pensyon. No? Mag-aantay pa kayo mga ka-vlogs. Kaya napakahalaga talaga ng pag-comply ng AKOP para pensyon tuloy-tuloy at hindi mapuputol. Alalahanin nyo, sa susunod na buwan, June 2026, gaganapin po ang pension increase second round sa ilalim ng pension reform program. Kapag birth month nyo, ang buwan na ito ng Mayo, at hindi kayo nag-comply ng AKOP, baka maputulan kayo ng pensyon sa susunod na buwan, June na. Madidelay din po, maapektuhan ang inyong pension increase. Diba? So gusto nyo ba yon? So dapat talaga mag-comply ng AKOP mga ka-vlogs. Alalahanin nyo din, kapag dalawa ang pensyon na tinatanggap, halimbawa kung kayo ay retiree, tapos kayo ay survivor din, kailangan po ng dalawa na AKOP form ang isumite kay SSS. So mahalagang abiso ito, uulitin ko para sa mga merong birth month o magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Mayo at ang edad ay 80 years old pataas, kayo ay required na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. Kaya naman, mga pensionado ng SSS, sino sa inyo dito ang edad ay 80 years old pataas at birth month ang buwan na ito ng Mayo? Meron po ba? Kumusta? Nag-comply na kayo ng AKOP o wala pa? Well, anyway, happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Mayo. Pakikomenta niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.